Surely that when we plant, we will harvest in time. Hi guys, I'm Ronel Garullo, one of the 12 disciples of Kuya Baxter Machucar and one of the 144 leaders of Pastora Sara J. Verana. Year 2021, nung makilala ko kay Lord at maglingkod para sa Kanya. Nung una, hindi pa genuine yung mga bagay na ginagawa ko para sa Kanya. But as I continue to serve and give what I have for God, unti-unti niya akong binago. At isang binago ng Panginoon sa akin ay ang puso ko towards giving. Even before, faithful na ako nakapagbigay ng tithes and offering, but year 2023 was different. That year, masasabi kong naintindihan ko na ang pagbibigay ng offering, na ginagawa ko na ng tama at may puso. And once na maintindihan na natin kung bakit para kanino tayo nagbibigay, God will level us up. February 1, 2024, I was able to experience giving my first fruit to the women of God. Totoong kapag may pinapagawa si Lord, hindi madali at minsan ay masakit. Bilang estudyante na walang source of income, doon ko mas naintindihan yung sinabi ni David na, I will not offer to the Lord that cost me nothing. But because it was my heart's desire, sinamahan ko ng action. Grabe, I can say, even na ang pagiging estudyante at kabataan ay hindi hadlang sa pusong may pananampalataya at paggawa. Truly na hindi nagpapatalo si Lord. Favor ng Lord dahil nakasama ako sa academic honor students ng GFA. Plus, His favor was evident because as I remain faithful in prayer, He rewarded it ng provision para sa Jagiya Leadership Camp. So, I encourage all of us to give faithfully our tithes and offering, even our first fruit. Huwag natin ipagdamot kung ano yung para sa Panginoon. Sabi nga sa Proverbs chapter 11 verse 24, ang mga tao mapagbigay mas lalong yumayaman, ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Again, I'm Ronel. Napatunayan ang hindi pagdadamot sa Panginoon ay magre-resulta ng nag-uumapaw na pabor at pagpapala. God bless everyone! Kunin natin yung mga bagay na yung offer natin para kay Lord. There's no reason para pagdamutan natin si Lord because of His goodness. And let's all stand up. Let's all pray for our tithes and offering. Okay na po ba, guys? Okay. But before we pray for our prayer requests, let's ask God for forgiveness sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan or may nagawa man tayong kasalanan or nakalitan man tayo. Let's all humble ourselves na ayun yung kasi yung nagiging hindrance sa natin, sa prayer natin, yung grudge sa heart natin. And let's all pray. Yung mga seed na to is not just for our need, but it is for opportunity. Kaya wag natin lunukin kung ano yung para kay Lord. Lord, ngayon, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat, Lord God, through the life of Ate Alex, Lord God, and Lord, we humble ourselves, Panginoon, we asking for forgiveness, Panginoon, from unforgiveness for our heart, Lord God, any unresolved yesterday, Lord God, for our unconfessed sin, Lord God, Lord, patuloy namin hinihingi ito, Lord God, ng buong tawad, Panginoon, and Lord, kung sino man ngayon sa amin, Lord God, sa amin, Panginoon, forgive us, Panginoon. We offer our ego, Panginoon. Di namin hinahayaan, Lord God, na yung ego namin yung sumira sa amin, Panginoon. But for you, in your hands, Panginoon, na maging mas broken kami, Lord God, sa harap mo, Lord God. And Lord, for our offering, Lord God, tuloy namin itong tinitignan bilang oportunidad, Panginoon. Lord, ito yung bagay, Lord God, na para sa'yo, Lord God, lahat na bagay dito sa mundo, Lord God, belongs only for you, Lord God. And Lord, patuloy namin itong tinatanim, Lord God, sa all aspects of our life, Father God, Lord, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, Lord God, sa business, and for our family, Lord God, and sa for us as a leader, Lord God, para sa mga disciples, Panginoon. We honor you, God, we glorify your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Yung mga